Ito na ata ang pinaka-brutal, nakakaasar at sobrang maiinis tayo sa mga mangyayari dahil sa pinaggagawa ng mga Celestial Dragon at nitong mga God's Knight. Pero isa din to sa mga malupit na chapter dahil sa pagdating nila Roger, Rox at Garp. Malalaman nyo ang sinasabi ko maya-maya lang. Ito na ang full chapter para sa chapter 1116 ng One Piece. Sabay-sabay nating alamin. Pero bago yan ay huwag kalimutan i-like ang video, mag-subscribe at i-hit ang bell para maging updated sa mga spoilers, theory at chapter patungkol sa One Piece. O paano? Simulan na natin. Let's go! Magsisimula ang chapter sa nagsisigawang mga Celestial Dragon. Makikita natin na gusto na nga nilang simulan ng palaro pero pinakilala muna nitong announcer ang talagang pinaka-target nila sa mangyayaring human hunting. At ito nga ang Davy Clan. Nang mabanggit nga ang pangalan ng Davy Clan ay nagsigawan ng mga Celestial Dragon at sinabi ng mga to na mga Buccaneers din daw pala ang mga yan, diba? Dapat ubusin na nga daw ang lahi ng mga to. Walang ititira dahil mga salot nga daw yung lahi na yan. Hindi na nga daw dapat nabubuhay sa mundo itong Davy Clan. Yung iba nga dito ay pinagbababato pa ng mga kutsilyo yung ibang mga miyembro ng Davy Clan. At makikita nga natin ang kalunos-lunos na kalagayan ng mga miyembro nitong Buccaneers. Lahat nga sila ay parang nabugbog at sugatan. Talagang matitibay nga ang mga to at kasing laki nga din sila nitong si Kuma nung lumaki na to. Half giant nga ang laki ng ibang miyembro. Napansin ko din na yung isa dito nakasuot ng straw hat na talagang pruweba na yung lahi nila ay galing pa nung Void Century. Di kaya yung suot na straw hat nung isa dito ay ito yung nasa frozen chamber ni Imu. At baka yung mga bangkay ng mga namatay na Davy Clan members dito ay nakapreserve doon kay Imu bilang trophy. Posible kaya? Makikita nga din natin itong bata pa na si Teach na yakap-yakap nga nitong nanay niya. Takot na takot nga ang itsura ni Teach dito dahil ganun nga yung nasasaksihan niya. Lahat na ata naranasan na ni Teach dito. Yung trauma, takot at pagkagulat niya sa mga nangyayari na nagsani din ito kaya ganun na lang kasama ang ugali ni Teach nung lumaki na to dahil nga sa past trauma niya sa God Valley. Mga walang hiya kasi itong mga Celestial Dragon na to, kahit bata papatay nila. Itong nanay ni Teach ay may hawig nga sa nanay ni Robin. Di kaya si Robin ay isa din sa Davy Clan. Habang nangyayari yung pag-aalipusta ng mga hayop na Celestial Dragon ay andito sila Saturn at si Garling na nag-uusap. Humanga nga si Saturn sa natuklasan ni Garling sa God Valley at mahusay nga daw ito. Sabi naman ni Garling na natsambahan nga lang daw niya yon at sana naman daw maparangalan siya dahil doon. Malilipat din tayo dito kay La Dragon at doon sa nanay nila Shanks. Sabi nga nito na huli na nga daw ang lahat para sa kanya pero yung gusto nga daw niya na lumaki ang mga anak niya sa isang mabait at maarugang tao. Sana nga daw ay si Dragon na lang ang mag-alaga sa mga anak niya o ibigay daw nito sa mga taong mabait at maalaga para lumaki nga daw ang mga to na maayos at hindi nga daw doon kay Garling. Natuluyan na nga itong nanay nila Shanks kaya itong si Dragon ay sinabi niya na itong mag-iina nga daw na to ay hindi niya kilala pero tutulungan nga daw niya ang mga to na ito nga daw ang purpose niya sa isla na yon na ang tulungan ang mga taong nandun. At ito na nga ang palaro. Sabi ng announcer na meron nga daw 150 na mga rabbits o yung mga tao na huntingin ng mga Celestial Dragon. Pero hindi pa daw kasama dito yung 13 na mga super rare na ito nga daw yung mga Buccaneers at kada isa nga daw sa mga yon ay 10,000 points. Meron nga daw isang oras bago magsimula ang palaro kaya pinatakbo na at pinatago yung mga tao, mga alipin at mga kriminal na hahantingin ng mga Celestial Dragon. Habang umiiyak yung mga tao na papaalis ay sinabi pa ng isa dito na talaga daw bang papatayin sila ng mga yon. Sabi naman ng isang lalaki na makatagal nga lang daw sila ng 3 weeks ay makakaligtas sila. Sabi naman ng isa na magtago na lang daw sila sa talagang di makikita. Yung iba naman ay gustong tumakbo na lang. At ito na nga, makalipas ang ilang oras ay mag-uumpisa na ang human hunting. Tuwang-tuwa ang mga sipuning Celestial Dragon. Asa na daw kaya yung mga rabbit na yon? Yung iba nga dito ay nakapagtago pero alam natin na may mga ilan na natagpuan nga ng mga siraulo na to. Katulad na lang nitong mag-anak na nagmamakaawa na wag na isali doon yung anak nila. Pero ayun nga dahil mga siraulo to, ayun pinatay nito ang mag-anak. Pati baby walang takas. Kabilaan nga ang pagpapaputok ng mga baril ng mga Celestial Dragon. Rinig na rinig nga sa buong lugar. Makikita natin na yung ibang mga tao ay nagmamakaawa at umiiyak na dahil marami na nga ang namamatay sa paligid nila. Pero tuloy lang ang tournament. Makikita natin na hindi lang pala sa God Valley mapapanood
mapanood ang Death Game dahil napapanood din ito sa Marishwa. Malalaki nga ang monitor na gamit ng mga to. Nasabi na nangunguna nga ang Pigerland family pero sumusunod lang daw sa puntos itong Babet at Manmeyer family. Meron nga ditong dalawang Celestial Dragon na nagpupustahan. Sabi nung isa na kanino daw ba to pupusta? Sabi naman nung isa na kung sa clan contest daw ay yung Shepherd family at kung solo daw ay kay Gunko siya. Sabi naman nung isa na talaga daw ba? Yun naman daw ang gusto nito pero iisa lang daw ang tinatawag na Blade of God sa God's Knight. At ito nga, mukhang ang sinasabi na Blade of God ng mga to ay si Gunko. Makikita natin na napakadali lang napapatay ni Gunko ang mga taong nasa paligid niya. At kasama pala siya sa Manmeyer family. Dito naman sa stage ay maririnig natin na sinabi ng isang Celestial Dragon na ang swerte daw ni Garling dahil mapapasa kanya nga daw yung pinakamagandang babae sa buong mundo. Itong si Shaki naman walang imik at parang nag-iisip ng malalim. Mali pa tayo, makikita natin dito itong si Summers may gustong biktimahin at isa nga itong bata. Umakyat nga ito sa puno para makapagtago kaso nakita to ni Summers. Sabi nga ni Summers na ang taas daw ng inakyat na ito. Bumaba na nga daw ito para nga daw matusok yung bata ng mga ginawa niyang tinik. Tamo yan, gaano kasama talaga tong Summers na to. Kaya dapat mapatay talaga to nila Gaban o ni Zoro. Sinipa nga ng sinipa ni Summers yung puno at ayun, nakabitaw ang bata. Nakita naman yun ng tatay niya at nag-alala to na anak daw niya yon at sinabi nito na sasaluhin nga daw niya yung anak niya. Kaso nga lang ito na, dahil nga may mga tinik doon ay nang sasaluhin na ng tatay yung anak niya, pareho silang namatay doon sa tinik ni Summers. At nang makita ni Summers yon, napaka-touching daw nung nangyari. Sira ulo talaga to. Lipat ulit tayo kay Dragon. Napahinto nga si Dragon nang makita niya yung karumal-dumal na nasa harap niya. Marami nga ang nakahandusay at patay na. Mga alipin, mga kriminal, mga matatanda at mga bata. At mukhang hindi na nga kinaya ni Dragon yung kahayupan na ginagawa ng mga Celestial Dragon. Naiyak at nasuka na nga lang to sa nakita niya. May sinabi dito si Dragon na akala niya yung pagtulong nga daw niya doon sa babae ay para nga daw labanan ng mga Celestial Dragon. Pero nagresulta daw ito para mapatay yung buong grupo niya. Hindi ko alam kung netong God Valley yung sinasabi ni Dragon na to o pagkatapos ng God Valley dahil parang nagkikwento nga dito si Dragon sa nangyari nga doon sa God Valley. Makikita naman natin dito ang mga Marines at mukhang ito yung kinabibilangan na grupo ni Dragon dahil andito nga yung commander niya. Nakausap nga itong mukhang Vice Admiral. Tinatanong nga nito kung lahat nga daw sila ay kumpleto na sa barko. Sabi naman ng commander na oo daw. Pero napaisip naman to na sana daw kaya pumunta yung batang Dragon. Mukhang gumala-gala pa daw yun sa isla at nakialam pa sa nangyayari doon. Balik tayo kay Dragon. Sa paglalakad ni Dragon, nakakita nga siya dito ng isang Celestial Dragon na sumisigaw at sinasabi na nandun nga daw yung pakay nila. At yung pakay pala nito ay si Kuma na 10,000 nga ang points. Makikita nga natin dito na si Ivankov na kinakausap ang mga alipin dahil nga sa pagbabalak nilang tumakas sa isla. Makakaya nga daw nilang umalis doon sa God Valley. Nakita nga yun ni Dragon at nasabi na meron pa rin daw palang pag-asa ang mga taong to. Itong Celestial Dragon naman na to ay tinatarget na nga itong si Kuma at sinabi pa na malaki nga daw ang makukuha niyang points pag napatay niya itong si Kuma. Kaso nga lang bago nito mabaril si Kuma, naunahan na nga siya ni Dragon at ayun, nailigtas ni Dragon itong sila Ivankov at si Kuma sa unang pagkakataon. Malipat ulit tayo, nagpapatuloy pa rin sa paghahunting ang ibang mga Celestial Dragon. Kaso nga lang mukhang matitigil na to dahil may biglang sumabog sa bandang east coast ng isla. At ito na, dumating na ang Rax Pirates sa God Valley. Ito ang inaabangan ko dahil posibleng maraming mamamatay na Celestial Dragon dahil si Rax nga ay galit na galit sa mga hayop na to kaya asahan natin na satisfying ang pagwawala ni Rax sa God Valley. Yun nga, dumating na sila Rax. May mga nabago nga dito dahil na-redraw nga yung sinato. Hindi na mahaba yung buhok ni Barbell, andyan si Rax sa harap. Si Istrosen andyan din. Sabi nga ni Rax na makinig daw ang mga to sa kanya. Hawak nga daw ng mga to si Shaki. At madaming treasure. Kasama na din daw yung mga Devil Fruit. Hindi nga daw ito ang panahon para magpatayan pa sila dahil doon. Magtulungan nga daw silang lahat at pagkatapos noon ay paghahatian nga daw nila yung mga makukuha nila doon sa isla. Pagbalik nila sa Pirate Island, itong sila Barbell, Shiki, Sikyo at si Captain Jan ay pinagtatalunan nila kung kanino mapupunta si Shaki dahil hindi naman daw yon kasama sa partihan nila. Sabi naman ni Whitebeard ay tumahimik daw silang lahat dahil pumunta daw sila doon para sagipin ng isang kaibigan. Pero kung si Shaki nga daw ay piliin at magustuhan siya, hindi siya magrereklamo doon. Ang kulit din talaga ni Whitebeard. Syempre magagalit dito si Bakin. Na ano daw bang sinasabi nitong si Whitebeard? Sabi naman ni Gloriosa na kung sasagipin daw niya si Shaki, matutuwa daw sa kanya si Roger. Sabi naman ni Strosen na mukhang si Ochoko daw hindi sumama sa kanila, kaya baka hindi na daw papasukin ni Shaki yon sa bar niya. Sabi naman ni Linlin ay kahit
kahit daw ibigay ng mga to ang langit at lupa kay Shaki, ay sa huli wala nga daw pipiliin sa kanila itong si Shaki. Sabi naman ni Kaido kay Linlin na baka naman daw pag nakakuha si Big Mom ng mga Devil Fruit ay ipagtabi siya nito ng isa. Nagumpisa na ngang atakihin ng mga Marines ang barko ng Rox Pirate, kaso nga lang itong si Rox ganado din at sinabi na sumuko na lang daw ang mga Marines na to. Sugod lang daw, binangga nga nila Rox ang mga barko ng Marines at wala ngang nagawa ang mga to at ayun, tumalo na si Rox papunta doon sa isla. Nagkakagulo na nga sa isla dahil sa pagdating ng mga pirata. Nagwawala na nga ang mga Celestial Dragon dahil delikado na daw doon at nagagalit pa ang mga to sa mga Marines. Dahil kapag napahamak daw sila, bibitayin daw nila isa-isa yung mga Marines na yon. Nireport naman ng ilan dito na yung West Coast nga daw ay delikado kaya umalis na sila doon. Dumaong na daw kasi ang Roger Pirates doon. Si Dragon naman dito ay nakita na nga itong sila Shanks at Shamrock. Tinakbo na nga nito yung kambal papaalis doon. Sinamantala na nga ni Dragon yung kaguluhan para makaalis agad siya. Napansin naman ni Dragon na tahimik nga daw yung kambal kahit na sobrang ingay doon. Sinabi nga ng ilang mga Marines na asikasuhin yung mga Celestial Dragon at dalhin yung mga to doon sa sentro ng isla. Nasabi na lang ng isang Marine habang nakatingin nga doon sa dagat, ano daw bang nangyayari? Bakit may mga pirata doon? Una si Rox daw, ngayon si Roger naman. Eto na nga, dahil dumaong na sila Roger, ayan, sumugod agad sila. Sabi nga ni Roger dito na magantay lang daw si Shaki. Dahil ililigtas nga daw niya to. Sinabihan pa niya yung crew niya na wag na nga daw silang tumulong sa kanya dahil wala naman daw silang pag-asa kay Shaki. Kuhanin na lang daw nila yung mga kayamanan doon. Kaso nga lang biglang nadapa si Roger. Lap trip talaga tong si Roger ang kulit. Teka, may napansin ba kayo dito sa Roger Pirates? Natatandaan nyo ba kung sino tong tao na to? Di ba si Douglas Bullet yan? Kung si Bullet man yan ay naku po, sobrang lakas din pala talaga ng Roger Pirates noon. At kanon si Bullet. Grabe, ang daming nare-reveal. Yun nga napansin din ni Garling na hindi na daw okay ang nangyayari. Tapos na daw ang palaro. Kaya ito, nagsama-sama na yung mga God's Knight sa isla at makikita natin ang lineup nila Garling. Andyan yung babae sa Manmayer family, si Summers at mga bagong reveal na mga miyembro ng God's Knight. Meron pa dito yung isang Yeti, ang laki nga nito. Mukhang malalakas din talaga ang mga to. Magandang laban ang mangyayari sa God Valley. Di na nga malaman ng mga Marines ang gagawin nila dahil bawat sulok ng isla may mga pirata at kailangan nga daw nilang pigilan ng mga to na manggugulo doon sa isla. Hindi nga daw nila alam kung ano ang pakay ng mga pirata na to sa God Valley. Makikita nga natin si Whitebeard na binabanatan na yung ibang mga Marines. Parang mga langgam na nga lang to kay Whitebeard. Kasama rin niya nga dito si Shiki. Ilang saglit lang, eto na. Biglang may bumato ng bala ng kanyon at dumating na nga si Garp. Sabi nito na hindi daw siya manonood lang doon habang ang mga pirata na to ay ginugulpi lang ang mga kasama niya na parang gulay. At ayun, nang tumama nga yung binato ni Garp sa isla ay sobrang lakas nga ng pagsabog. Nakita at naramdaman nila Rox at Roger ang presensya ni Garp at alam na nga ng mga to na hindi magiging madali ang mission nila doon sa isla. Biglang ginanahan at nagkaroon ng pag-asa ang mga Marines dahil dumating na ang pinakamalakas na Marine sa panahon na yon. Walang iba kundi ang nasa prime pa na si Monkey D. Garp. Dumating na nga daw ang tulong at ligtas na nga daw silang lahat. Si Rox, si Roger at si Garp ay nasa God Valley na. Magsisimula na ang laban. End of the chapter. Okay, isang malupit, brutal at exciting na chapter ang nakita natin at ayan, dumating na sila Garp, Rox at Roger sa God Valley. Kaya napakalupit na laban ang makikita natin sa next chapter. Nakakainis man yung mga nangyari na patayan sa isla. Ay nakita naman natin itong si Dragon na nagawa niya ang mga dapat gawin ng isang Marine. Nailigtas nito ang kambal na sila Shanks at Shamrock at pati na itong si Kuma. Marami pa ang mangyayari kaya abangan natin ang next chapter dahil labanan na talaga yan. Salamat sa pagnood at see you sa next video. Over na!